Opo, Doc, itong kabilang nga po, nababanggit po ninyo yung mga polisiya o yung polisiya mismo. At kabilang nga po sa mga polisiya yung alam ng maraming Pilipino, itong ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Di ba? Isa po ito sa mga pinakalalim na anti-poverty program. Nagbibigay, di ba? Ito ng cash grants sa mga mahihirap na pamilya, kapalit po ng pagsunod sa mga kondisyon, no? Tulad po ng pagpasok ng mga kabataan sa paaral at regular na health check-up. Ito ho ba, ano bang dating po para sa inyo? Hindi ho ba ito, kulang pa ba ito o hindi ito talaga epektibo din para labanan ang kahirapan ng ating bansa? Alam mo kasi, Jade, no, yung 4Ps, ang target nito is yung mga pamilya na mahihirap no, para ma-improve yung kanilang health and education outcomes. So halimbawa, isa sa mga kondisyon ng 4Ps, kailangan magpatingin yung mga nanay sa mga health center, check yung kanilang kalusugan. No, yung mga anak, kailangan nag-aaral. So ang tinatarget nito yung health and education. Ako'y nagagandahan sa programang 4P sa totoo lang. Matagal ng programa yan. At nakita na sa mga pag-aaral sa ibang bansa, Jade. Halimbawa sa Brazil, sa Mexico, no, sa mga ibang bansa, na yung ganyang klaseng polisiya to target poverty ay epektibo. Kasi merong kondisyon. So ibig sabihin, bibigyan mo yung pamilya ng pondo, bibigyan mo sila ng pera, pero may kaakibat yun na kailangan nilang gawin. Hindi kumbaga parang ayuda na basta ibinigay na lang na walang kapalit. Kailangan yon merong accountability yung tatanggap ng ayuda. So yun yung magandang feature ng 4Ps. Kaya lang ang issue dyan, Jay, is dahil ang tinatakel nito human capital, lalong-lalo na doon sa mga bata, it will take a while to realize yung magandang magiging epekto nito sa ating ekonomiya. Kasi, tinan mo Jade ha, para makatapos ng grade school, tayo ngayon may K-12 na. So it will take at least 12 years bago ma-realize dun yung better economic outcomes ng bata na nakatanggap yung pamilya nila ng 4P funding. So ika nga, yung mga ganyang klaseng policy, medyo matagal bago natin ma-realize yan. Pero definitely merong balik yan na maganda sa ating ekonomiya, kaya lang medyo matatagalan. Pero yung mga klaseng ayuda na walang accountability, yun yung mga klaseng ayuda na hindi makakaroon ng balik sa ating ekonomiya kasi nga bigay lang. Baka may balik yan dun sa mga politikong nagbigay kasi nga alam naman natin na ginagamit din itong mga ibang forms of ayuda as a way to get or to increase rather their political influence. That is yung mga politicians na namimigay niya. So ginagagamit sa pansariling interest ng mga politiko. Pero itong sa 4Ps, Jade, no, okay ito. Meron din akong nasagap na proposal. I think yung pagbibigay naman ng para siyang 4Ps pero hindi siya intended for health and education outcomes pero intended siya to start a small business. Kapital So sa maganda rin yun. Yes. So maganda rin yun kasi, and again, may accountability dyan. So halimbawa, nakatanggap ka ng ayuda to start a small business, kailangan meron kong ma-report na, ito na po yung aking small business. At nakita natin na nakapag-hire po ako ng mga ibang manggagawa. Na kumbaga nakakreate ako ng trabaho sa aking barangay out of the small amount of capital na nakuha ko from the government. So merong merong magandang balik yon. So okay din yung mga ganong suhestyon. Meron din Jade, yung ayuda naman na direkta in the form of halimbawa libreng kuryente sa mga mahihirap. So medyo okay din yun kasi kaysa bigyan mo sila ng cash, bayaran mo na lang yung kuryente, para naman magkaroon sila ng ilaw kung nag-aaral yung mga bata kasi mahirap nga naman. May mga communities pa rin tayo, Jade, na walang kuryente. Yung mga bata, nag-aaral sila sa dilim. Mahirap nga naman yung paano ka makakagawa ng assignment kung madilim, kung wala kang computer, kung walang kuryente, paano mo magagawa yung mga online module kung walang kuryente? So, meron din mga ganyang magagandang suhestyon, Jay. Opo, yung nababanggit po ninyo, Doc, yan po yung isinusulong ngayon dyan sa Senado na sa halip na perang ayuda, ibibigyan na lang po ng pangkapital sa pangnegosyo yung mga beneficiaryo po ng 4Ps. Isa po yan sa mga isinusulong. Which is, sabi mo nga, ay sumasang-ayon ka. Maganda po yun para at least ay makatulong din na ma-lift up po yung mga mahihirap po nating mga kababayan. At bukod nga doon sa 4Ps, Doc, alam natin may mga iba pang mga polisiya
ang gobyerno. At alam natin itong Magna Carta for the Poor, hindi ho ba, na layunin din na labanan itong kahirapan sa ating bansa. Alam mo, Jade, no, maganda yung mga suhestyon na yan, kagaya yung Magna Carta for the Poor. Actually, matagal nang pinag-uusapan yan. Ano? In fact, after nung EDSA Revolution, ano, nung mga late 1980s, meron na mga usap-usapan tungkol dyan sa ganyang klaseng panukala. At hanggang ngayon, ano, more than 30 years after na pinag-uusapan pa rin. I mean, wala namang masama dyan. Ano? Kung maisapatas yan, ano? Ma-institute yung Magna Carta na, maganda nga kung ma-institutionalize yan. Kaya lang alam mo, Jade, magmamatter pa rin yan in terms of how we execute and in terms of how we implement itong mga institutionalized policies na ito. Kasi alam mo, magaganda nga yung nakasulat, ano? Magaganda nga yung mga polisiya, and yet pumapalpak naman tayo in terms of execution. So, okay yan, ano? Meron tayong Magna Carta for the Poor, pero what will matter is how this is to be executed ng ating mga leader. Opo, at bukod dyan, para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, Doc, may mga iba pang mga programa at batas, di ba, na ipinatutupad para labanan po yung kahirapan. Kabilang na rin po itong DOLE Integrated Livelihood Program. Kung inyo pong naalala, itong Self-Employment Assistance Kaunlaran, negosyo at kasanayan training para po sa mga mahirap, itong Cash for Work Program na naririnig po natin Doc, itong mga pulisiyang ito, programang ito, ay layunin din na labanan yung kahirapan. Pero sa kabila ng mga programang ito, nakikita nyo pa rin na talagang kulang pa. At yung productivity ang kailangan mas tutukan ng gobyerno. Kasi alam mo, Jade, no, itong ganitong mga klaseng programa, this would require tremendous amounts of government resources. And some of these resources our government doesn't have at the moment. Kaya nangyayari nga, nangungutang yung ating gobyerno, Jade. So, meron tayong problema in terms of resources. Kaya nangyayari, bagamat marami tayong naririnig ng mga maraming iba-ibang klaseng programa, pero maliit lang yung nagiging epekto niya kasi yung scale of implementation niya hindi ganun kalaki. So, kumbaga, yung pag-i-implement niya, hindi widespread. Kagaya, halimbawa yan, Jade, yung kaso ng 20 pesos na kilo ng bigas. The government is saying na, ito yung aming programa. We're finally making it a reality. Itong 20 pesos na kilo ng bigas. Pero ang nakikita natin na hindi widespread yung implementation. Kung saan lang merong kadiwa ng Pangulo, doon ka lang makaka-access ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ganon din sa kaso nitong mga iba't ibang anti-poverty programs. Kasi may limited lang yung mga budget eh. At pag dinala na yan, Jade, sa mga iba-ibang regions, sa iba't ibang LGU, mas lalong minipis na yung budget. So ibig sabihin, nagiging mas kakaunti na lang yung nagiging eligible. Kumbaga marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan, and yet hindi ganun kalaki yung resources ng gobyerno para masatisfy yung pangangailangan ng nakararami. Kaya nga, yung sinasabi ko kanina, yung mga polisiya in terms of targeting productivity, yan ang makakasolve niyan. Kasi kapag na-target mo yung productivity, na-improve mo yung productivity ng isang ekonomiya at nag-translate ito sa mataas na sahod, yung mga programang kagaya ng mga nabanggit natin kanina, hindi na sila magiging ganun ka-relevant. Kasi ang nangyari na, yung ating mga kababayan is nag-improve na yung kanilang incomes. At finally, yung talagang kahirapan mabibigyan ng solusyon. Kasi sa ngayon, ang nire-report, Jade, ng ating gobyerno is naibaba na yung poverty. In fact, ang goal nila sa mga darating na taon is magiging single digit na lang ang absolute poverty sa ating bansa. Alam mo, sa totoo lang, marami nang na-achieve in terms of poverty alleviation, sa totoo lang. Noong panahon ni Marcos Sr., I think around half identify themselves as poor. Kumbaga yung talagang report ng gobyerno na kalahati ng populasyon ay mahirap. No? When I say population, yun yung mga pamilya. No? Half of the households in the Philippines were in absolute poverty in the 1960s. Pero ngayon, ang nangyari, nasa around 11% na lang. At ang goal nga nila, ma-reduce yan into single digit. Having said that, nire-report ng gobyerno, bumababa ang poverty, pero makikita mo sa mga survey ng mga self-rated hunger and self-rated poverty, mataas. So meron pa rin disconnect yan. Kaya nga ang sinasabi ko dyan kanina pa, is that kailangan yung ating gobyerno, they need to have a serious look in terms of how to improve the productivity of the economy. Kasi ang susi talaga dito, mga kababayan, is
productivity. Kaya tinan nyo, napag-iwanan tayo ng Vietnam. Ang Cambodia humahabol na sa atin. At kung titingnan niyo po ng mabuti kung ano yung naging explanation kung bakit sila umunlad at a faster rate than us is because of how productive their economies are.